sa lahat ng bumubuo ng agreements, sa mga union president, sa legal department, HR department, lalong tigit sa management, sa president ng Jackliner. Thank you po sa isang pagkakataon pa. Safe come back to me. Thank you. Post mo agad yan, ha. Mabuhay po tayo. Happy Sabbath! Happy Sabbath, Alagang Jack. Alam na this. Thank you and happy Sabbath. Yeehaw! Welcome to South Central Luzon Conference. Mabuhay po tayo lahat. O sabi sa wikang Diyos, He must increase, but I must decrease. Tayo po ay magaling. Akidan. Okay, gusto mo makinig ng kwento? Nagkikwento sa inyo, magandang kwento. At kung sino ang makakasagot ng tanong ko, may reward sa akin. Gusto niyo ba yun? Yes! Okay. Okay, so bago tayo magkwento, tayo muna ay kakanta. Okay, sabayan niyo ko ha. Naman ay narito, masaya pa rin naman tayo sapagkat hindi naman ang hadlang yon para hindi tayo lumigaya sa pagsamba at magpatuloy sa paglilingkod para sa ating Panginoon. So, ako po'y naaniyahan, ako na magsalita ngayon sapagkat ang inyong lingkod at siyang pangunahing dapat ay mga siwa ng program. Kaya dahil sa hindi ko natuloy, ditinigap ko na po ang panyaya ng ating elder, Brother Robin. Pastor, dahil sa hindi natuloy, ang ating mga visiting evangelist ay ikaw na talaga magsasalita. So, I accept it, mga kapatid. So ngayon mga kapatid ay pwede pa akong bumati sa inyo ng manigo at maligayang bagong taon bago lumubog ang araw. Tama ba kapatid? Happy New Year po! Hindi pa tayo, Happy New Year! Kasi mamaya, hindi wala na po ng February, medyo makakalimutan natin ang pagbati ng bagong taon. So ang ating pong sitting ng ating pong officers ay complete na po talaga. Sorry din po dahil hindi natin may papakita sa ating projector, sa ating television dahil meron pong problema sa ating connection. But anyway, tayo ay papasalamat. Meron na tayong bagong itsura ng pangasiwan ng ating pong conference, so South Central Conference Office staff, office workers for this year 2026 up to 2030, mga kapatid. And we are targeting also the team integrated for mission. Ang ating pong territory ay Batangas, Laguna, Quezon, Marinduque. And we are grounded in the Bible and focus on the mission. And of course, ang ating mission ay we need to reach our territory, our mission, mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo tumigil sa patuloy na gawain in support sa nakaraang administration. Tayo po, mga kapatid, ay magpapatuloy. Ang topic ko na nais ibahagi ngayong umaga, ngayong tanghali sa ating pagsamba ay He must increase and I must decrease. Kanina po ay binasa, mga kapatid, ang text. And as a believers, we are called not only to a relationship with Christ individually, but into unity with one another in Christ, and that unity, our faith, is strengthened. Gusto kong balikan yung text na binasa kanina. Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Ang pahayag po ng John 3:30. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako naman ay magiging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. Ang nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa mula sa langit ay dakila sa lahat. Wow, kapatid. Hindi man tayo muna ay muko at tayo manalangin. Father God in heaven, this
beautiful Sabbath morning, we would like to invite your presence to be in our midst, to inculcate our mind that we be able to receive this powerful message coming from thee. Thank you so much for the words that you are what to impart to us this morning. Forgive us our sins. In Christ we pray. Amen. Sabi po ng ating pambuong pangasimuan ng Church Conference, presidente ng ating Church Conference, si Pastor Ayrton Cooler. Ito po ang kanyang pahayag. We are not here to compete with each other, but to complement each other. And mission focus gives us great opportunity to strengthen this integration. Mga kapatid, totoo po na tayo bilang mga lingkod ng Diyos sa mundong ito na tinawagan mula sa parang walang pag-asa sa kadiliman, tinawagan sa kagilangan sa kaliwanagan, ay narito sapagkat inspiration tayo ng Panginoon, tinawag tayo dito to complement each other. Hindi para mag-competition o magpataasan I mean, sa isa't isa. Kundi ang mahalaga ay we are complement each other and we focus our mission because we are grounded in the Bible, mga kapatid. So meron lamang po akong 3 points regarding the topic, He must increase and I must decrease. Yung paglipat, mga kapatid, yung shifting focus from self to Christ requires, number 1 point, humility and selflessness. Second is prioritizing God's will and over personal ambition in finding 3, true freedom and purpose in serving God rather than self-serving to Jesus importance growth in our own people. Kapatid. Totoo po yun. Napakahalaga po nito na tayo po ay magiging makakumbaba at pagiging higit sa lahat ay walang pagtingin o pagtataas ng sarili. Maganda po palagi ang ganitong kalagayan, mga kapatid. So, wala na daw po ibang makapangyarihang itsura o aura ng isang personalidad na siya po ay nasa kalagayan siya ay mapakumbaba sa lahat ng bagay at siya po ay hindi nagtataas ng kanyang sarili sapagkat mas higit na kinikilala ng Panginoon ang kalagayan ganito. So mga kapatid, gusto kong bigyan na kayo ng ilang mga kasaysayan ng inyong lingkod. Dito po sa ating pong gawain sa South Central Luzon Conference. Ito po'y nabanggit ko na, siguro gusto kong marinig ko din ninyo. When I was pinagplano na after graduation sa Mountain View College, dahil sa recommendation din ni Pastor Ramos at ni Kuya, yung ating retired na namatay ng leader ng Pulporto, si Kuya Manny Sales. Nakita niya akong nag-marcha doon sa Mountain View after 5.5 years na wala dito sa South Central. Dahil at that time po, before going to BC, ako po ay licensed Pulporture under Juanito Ilampagos. At ako kilala na rin ilang mga workers dito. Pero nawala po ako ng 5 taon kalahati because akin pong itinubid ang sarili ko at tinanggap ko ang challenge sa akin ng isang pamilya na taga-Nasugbo para suportahan ang pagbabalik aral sa Mountain View College, sa college life, mga kapatid. Noong ako'y gagraduate at tamang-tama nandun ang mga taga-South Central, South Central Luzon Vision pa noon, lahat ng mga workers ay nandun sapagkat merong first personal ministries Sabbath School Convention, the SSD, yun ay hindi pa SSD. Dalawa pa yung SSD noon. Ang mission, ang SSD noon ay nasa Singapore pa. Wala pa dito sa Ayas. long time ago na kumagatis. Bakit nasa ilang taon yan? Mahaba na yun. Mahabang panahon.
So, halos mga 20 years na siguro ang nakalipas na tayo. Tapos, nung ako po mga kapatid ay na-inspired sa binanggit ni Pastor Ramis, ikaw pala narito sa NBC, kaya pala kayo wala. Wala ka na pala, hindi na namin nakikita, kay Kuya Mami, na-bless siya, ako'y nakasutana na doon, marcha na. Ikaw pala, wala kaya pala, kayo nandito ka pala. So, bumalik ka na sa Central at mag-apply ka doon. Pagdating ko mga kapatid, nung time na yun, ay di-prepare ko at pumunta ko dito sa ating mission. Pero nakakalungkot, dahil pagpunta ko dito, dala ko ang aking requirements. Nung iabot ko ng aking requirements, hindi ko nasasabihin kung sino kasi kilala rin kapay naman. Sabi niya, ay, ikaw pala graduate ng Mountain View. Meron dito kasi in-approve na wala nang tatanggaping graduate ng Mountain View. Only graduated lamang ng Philippine Union College at the time. Dahil napakaraming pila, sabi niya, tingnan mo nga, 31 na nga ito. Kaya wala kami tatanggapin na kahit sinong school. Only AUP o PUC at the time. Ngayon, sabi niya, kung magpipilit ka, na ikaw ay sisiksik mo sarili dito sa South Central Mission, ay di gumawa ka ng sulat. Mati na paggalawin ako ng sulat, at ang ilalagay nito sa sulat ay, ikaw ay nag-a-apply, hindi pastor, kundi missionary. Parang sa pakiramdam ko, medyo ang aking sarili pakiramdam. Sarili kong mission, mga kapatid, akong taga Mindoro. Ang South Central Mission ay nasasakupan pa po ay 6 na probinsya kasama po ang Mindoro Island. Kaya na hindi na kasama natin kasi na-approve na. So, parang hindi ako makasulat. Nang ilalagay ko sa sulat, ako'y mag-aaral sa South Central as missionary, hindi pastor. Pero narinig, salamat. Talagang ang Panginoon ay may mga 1,000 ways. Salamat na lang at narinig ni Pastor Tudor at the time. Si Pastor Tudor, mga kapatid, ay naging district pastor po namin sa Pola, Pinamalayan, and Socorro. Yan po hawak nila noon. Siya po ay matagal nag-istino sila mag-asawa, bago-bago masaya sila Doktora Ada. At ang layman po sa akin, pinakilala ko doon ay si Lolo Urbano Castillo. Nang time na yun ay nangangaral ako na mag-graduate, hindi pa po Adventist. Ay mo ko'y mag-decide na mag-baptize. Ang tatay na si Pastor Tudor. Bininyagan ako ni Pastor Buwan. Ang dating ministerial, Pastor Gideon Durante. So, narinig niya ang usapan namin dito. Sabi niya, bakit naman hindi natin tatanggapin yung batang niya? Kilala kong pamilya niya, taga-Pola. Ang mga kamag-anak niya, mga Adventist. Mga kilalang mga Adventist doon sa Pola. Siya ay bagaman hindi naging Adventist noong una sapagkat nakapag-asawa ng hindi kapanampalataya ang Pola. So, ikaw, yan ay Adventist. Taga rito yan. Bakit hindi natin tatanggapin? Siya yung lamang nag-aral. Bakit? Ang dami rin ng mga taga-ibisi dito kumate. Pininpunta si Pastor Ibarita, Presidente, Pastor Ramos. Marami po mga graduate dito. Bakit sa parang time natin hindi tatanggap tayo ng taga-ibisi? So, parang ako yung medyo malungkot. Sabi ko ay hindi na lang ako mag-a-apply. Kasi sabi sa akin, kung gusto mo talagang ikaw yung pastor, bumalik ka sa Mindanao, doon ka mag-apply. Actually, mga kapatid, bago ko graduate ng theology sa NBC, meron akong 4 na prepared ang Mountain View na i-endorse sa Davao Mission. At tamang-tama, kung kami gagraduate na, pumunta doon ng ministerial sa NBC, at kami po kinukuha na, tinakaw na po kami. Kaming 4 na graduate at that time. Pero sabi ko, ako po hindi mag-a-apply sa Davao Mission. Dahil ako po ay taga Luzon. Ako po ay taga South Central. Doon po ako mag-apply. Kanad ka din yung pangalan ko doon sa NBU, sa Science Department. Pangalawa dito sa STU, nagsabi sa akin, magaman bawal daw ilabas, pero lumapit agad sa akin, Pastor, talagang nagtatay kayo. Nagtatay kayo doon sa health during election sa NBU, sa STUL. Sabi ko, totoo naman ganun. Pero, sabi ko, ang Panginoon pa rin, ang higit na mas may nakakita. Kaya nga nung
pag man namin ng SLPUM Health Director and Youth, sabi niya, Pastor, ikaw sana dito. Ikaw sana daw dito. Sabi ko, no! Huwag ganyan. Hindi ganyan. Ikaw ang ilagay ng Panginoon. Huwag mong ibigay yung ganyang words. Kasi ang Panginoon is na higit na nakakaalam sa lahat ng bagay. Mga kapatid, yung freedom and purpose ay meron ng Panginoon. Kaya, para kay Moses Brother Joy, si Joy ay talagang natapos na kanyang service, pero nandun pa rin. Ako po, matatapos ang service ko, medyo. Sabi ng Panginoon, katulad ka ni Moses, isinama ako sa bundok, sinasama ako sa bundok ng Sinai. Si Moses sinama sa bundok ng Sinai. At ang sabi ng Panginoon, Moses, tingnan mo ang kapatagan ng lupang pangako. Hanggang doon ka na lang sa paningin. And also in myself, I said to say myself, Pastor XP, your leadership is only for health ministry. And you will be the end with this ministry. Mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, meron pa po 5 na bubunuin hanggang 2030. Magkakasama pa po tayo dito sa Sagsagdan sa loob ng ibang taon. But, Kasama na natin si Kuya Edelberto Caliwara na in-invite siya ni Kuya Ronaldo Sote sapagkat taga Valenzuela, sa Valenzuela po sila pero napadpad dito sa San Rafael SDA Church, San Pablo City. Mabuhay po tayo! Hello and welcome to Jackliner Camias Terminal. Please support Jackliner and one of its wonderful creatures here at Jackliner. Alagang Jack, alam na dis, ingat ka palagi. Alam na dis.